ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:04 sa aga. Western Visayas, Balay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot ng gate sa mga asing motor sharing ang purpose na naging para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ilang freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. may mga Pilipinas, may mga Western Visayas, siyudad kag probinsya sang Iloilo kag tutob sa marabatan sang amon pagserbisyo. Di nga man gabay sang kalibutan, naghatag kami sa katakuran, maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isa naman edisyon sa pagparagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Ano kita karoon sa Lunes, Enero 26 to 2026. Uy, kadasig lang mga biyan. Today is the 4th kag last Monday sa bulan sa Enero tuig 2026. Grabe sa masunod ka simana, Pebrero na. O balis ka niya sa mga nasauan ka nga Enero. Kung naanda na ito yung Enero nga tamaan ka dugay o tamaan ka lawig. Wado ka dasig lang, baka saan lang kita sugalaw sa nga bagong tuig sa ulog sa natin sining New Year celebration. And here we are, almost saying goodbye na sa bulan sa Enero. May ko po ninyo, tugtog alas 9:55 sa buong iyang aga. Ako ang inyo alagad, JP Herbas. Ginakamera ton sa isa kabed ayad nga aga ang tanan nga mga tagpalamati nato gikan sa nunay tuhay nga probinsya sang Western Visayas. Mga kauturan naton sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo. Subong man isa kabed ayad nga aga sa mga kauturan naton sa Negros Occidental. Ang subong man ginatamyo naton sa isa ka ayad nga daw ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Nagaupod sa aton nga pagpalagad pinaagi online. Ang panatuntunan, balita, issue kagban pa, mabatel live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Subong man sa ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan, bago ginamang natapos ang Diragyang Festival, allow me to use for the last time sa ating sining pagpakalagan sa bungas tuig ang drum beat sa Diragyang Festival. Congratulations gid sa tanan nga mga tribo kag mga participating groups sang nanoy tuhay nga kompetisyon sa Iloilo Diragyang Festival 2026. Especially sa aton sining mga tagdaog. Nagmadamo gid nga salamat kay kamo ang naghatag sang duag sa aton sining selebrasyon karon nga tuig. Wala mga bilang nga magluwa sa panaad kay Senyor Santo Niño ang kasadyahan sa kabanuhanan, illumination, kag syempre ang Dinagyang Tribes Competition ang isa sa mga rason
sa pagbalik sa mga tumuluo at sa mga turista sa syudad sa Iloilo. I-highlighted man during their performances mga biyan ang ilang debusyon kay Senyor Santo Niño. Hapon mga biyan o kung kagabi nasaksihan ang awarding ceremony sa Dinagyang Festival 2026. Hingin-hingad na mga biyan ang mga tagdaog sa nunay tuhay ng mga kompetisyon. Takip na dari ang float parade, illumination, kasadyahan sa kabanwahanan kag ang Dinagyang Tribes Competition. Lakip na karon mga biyan sa aton sining pag-istoryahan, sa aton sining pagpangalagad ang listahan sa mga tagdaog sa karon iyang tuig na selebrasyon sang Dinagyang Festival. Siyempre gina-congratulate nato na ang mga tagdaog sa Dinagyang Tribes Competition ang tribo Salugnon sang Haro National High School ang ginhingadlan nga kampiyon. First runner-up naman ang tribo Paghidait. Second runner-up ang tribo Panay sang Fort San Pedro National High School. Ang isa sa mga nagpabilibman ang tribo taga-baryo sa Barrio Obrero National High School o sa barangay Barrio Obrero sa distrito sang Lapus. Ginhingadlan nga third runner-up. We'd like to highlight sa sining tribo taga-baryo kasi we all know mga biyan. Past Dinagyang, so doon nakabig yun sila nga underdog. Pero kahapon sa ila sining pagpakasundayag, sa ila sining mga talento, pakita nila nga hindi lang sila sa ka-underdog. Kasi sa mga masulog yung Dinagyang, maging balantayan na kasi posible nga base sa sunod ng mga Dinagyang in a short period, hindi posible mga biyan nga makuha Manila ang kampyonato. Sa consolation or sa mga special awards mga biyan, hiningatan nga Best in Performance ang Tribo Paghidait, Best in Costume Design ang Tribo Paghidait, Best in Costume Designer ang Tribo Paghidait, Best in Musical Direction ang Tribo Salugnon, Best Musical Director ang Tribo Salugnon, Best in Choreography ang Tribo Salugnon, Best Choreographer Tribo Salugnon, Best in Discipline Tribo Paghidait, Best in Sadsad o kung street dance ang Tribo Paghidait, Best in Production Design ang Tribo Salugnon, at Best in Production Designer ang Tribo Salugnon. Actually kahapon, while waiting for the announcements ng Grand Champion, somehow may ideya na kung sino ang posible nga sambuwa for the title of this year's being the Grand Champion ng Dinagyang Festival. Either Paghidait o kung ang Tribo Salugnon. So at the end, nagpangibabaw mga biyan ang bag-o nga kampiyon, Tribo Salugnon of Haro National High School, defeating the defending champion, ang Tribo Paghidait sang La Paz National High School. Sa kasadyahan sa kabanwahanan, nga isa man sa mga ginahulap-hulap nga resulta sang kadamaan. Hindi daw halos tanan mga biyan nagpakita gid sang dalayawon nga performance kag actually tatlo ang ginahambal nga tribo deserving to bring home the championship trophy. Kag sa late part sang gabi o duwa na lang katribo ang daw ginatanaw nga magasambuwa for the title of being this year's Grand Champion ng kasadyahan sa kabanwahanan. Ginhingadan nga kampiyon, wala liwan kundi ang defending champion na Tultugan Festival sa Banwasang Maasin. Hindi lang sila basta kampiyon sa mga tuig, bangod kadungan sa ilang kadalagan karon nga tuig mga biyan ang paglabot Manila sa Grand Slam. Repeat nga pagdaog sa kasadyahan sa kabanwahanan. Naging kampiyon ang nasambit nga festival sa tuig 2024, sa tuig 2025 at sa tuig 2026.
At siyempre, hindi man nangin mahapos ang pagkuha sa Tutugan Festival sa sininga kadalagaan, bangod wala man nagpaperde. Wala man nangin mahapos ang ila sininga pagsambuha, batok sa isa man kaanay kampyon ang Kahilwayan Festival. Nagbalik sa kasadiyahan, karon iya nga tuwig. First runner-up mga abyan ang Kahilwayan Festival sa Banwasang Santa Barbara. Second runner-up naman ang isa man kaanay kampyon ang Kasag Festival sa Banwasang Banate. For the minor awards mga abyan, ingadan nga People's Choice Award ang Kahilwayan Festival, Best in Music ang Tutugan Festival, Best Musical Director ang Tutugan Festival, Best in Costume Design ang Tutugan Festival, Best in Production Design ang Tutugan Festival, Best in Choreography ang Kahilwayan Festival, Best in Performance Kahilwayan Festival, Best in Street Dancing ang Tutugan Festival, Best in Ingenuity ang Kahilwayan Festival, and Best in Circular Creativity ang Tutugan Festival. Sabado pa lang yung mga abyan, madamo na yan ang karinaway sa social media kung sino ang deserving na nga magdala pa uli sang champion trophy para sa kasadiyahan sa kabanuhanan. May iban nga nagmuno nga deserving gid ang Kahilwayan Festival. Kaya despite their limited props, hinpakita sa mga dancers ang bigay todo nga mga emosyon, highlighting sa kung ano kasimple lang sa una iya ang mga Pilipino gamit ang kawayan kaga mga minimal nga armas nagain makusog nangin mapag-on sa pag-away kontra mga Espanyol. Kanina ang ginpakita sang tribo Kahilwayan sa ila sining performance presenting mga biyan sang nangin kabuhi ni General Martin Delgado sa pagpakig-away kontra Espanyol. So, siyempre, madamong mananaghambal na deserving gidya ang Tutugan Festival sa Banwasang Maasin. Ito hindi basta-basta ang mga props nga ginagamit, ng colorful sa ila sininganangin performance. At siyempre, pinasahigid ang musical direction at ang music nga ginagamit iya sang Tribo Tortugan. So sa ending, nagsettle na lang when it comes sa agreement mga ben. May agreement na ang kasadiyahan champion nga Tortugan Festival will represent sa Iloilo Province sa Aliwan, while ang Kahilwayan Festival ang aton sining Banwasang Santa Barbara will represent the province kalayaan nga celebration sa bulan sang Hunyo. So according kay Mayor Amboy sa Banwasang Maasin, ang pagtiglawas ang probinsya sa Iloilo, syempre will leave kay sa desisyon ni Governor Arthur Defensor Jr. Again, congratulations sa atong sining mga winners sa kasadiyahan sa kabanuhanan ang Tribo Tortugan Festival. Nagsubong man ang Kahilwayan Festival na nagpauli sa daman ka mga minor awards. For the Dinagyang elimination, hiningada nga kampiyon ang Banaag Festival sa Banwasang Anilaw. First runner-up ang Zamboanga Hermosa Festival sa Zamboanga. Second runner-up ang Puburon Afi Festival. Third runner-up ang Pandang Jutab Festival. Best in Performance ang Banaag Festival. Best in Choreography ang Zamboanga Hermosa Festival. Best in Choreographer Zamboanga Hermosa Festival. Best in Music ang Banaag Festival. Best in Lighted Costume Design Banaag Festival. Best in Lighted Production Design Banaag Festival. Best in Light Designer Banaag Festival. Best in Lightning Design ang Banaag Festival. Best in Costume Designer ang Banaag Festival. Best in Production Designer
Banaag Festival. Best in Musical Director, Banaag Festival. At Best in Street Performance, ang Pandang Yutab Festival. Sa sadsad sa Calle Real kay sabad sa mga naghatag duag sa selebrasyon sa Dinagyang Festival kahapon. Hinhingad mga biyan nga kampiyon ang Tribo Parianon. First runner-up ang Tribo Mulabe Buntatala at second runner-up ang Tribo Familia Sagasa. Sa mga minor awards, nakuha sa Tribo Mulabe Buntatala ang People's Choice Award. Best in Discipline ang Tribo Aninipay. Best in Costume Design and Headdress ang Tribo Parianon. Best in Choreography ang Tribo Parianon. Best in Music ang Tribo Parianon. Best in Costume ang Best in Santo Niño Bearer ang Tribo Parianon. Sa Floats Parade of Lights ba yan, hihingalan na kampiyon ang Sagility. First runner-up mga biyan ang Palawan Pawn Shop. At second runner-up ang Kerlon. At sa Festival Parade sponsors Mardi Gras. Best in Street Dance and Jollibee Foods Corporation na nagkuha man sa Best in Festive Music, Best Festive Costume, Best in Mascot, and Best Festive Mark. Best Festive Choreography naman ang Reed Elsevier. Kag subuman Best Festive Headdress. So again, congratulations sa aton sining mga participating groups sa mga tribo nga nagpasakop sa kasadyahan kag sa aton sining sadsad sa Calle Real kag of course ang Dinagang Tribes Competition. Kagdungan sa aton sining pagpangimbulahan sa liwat nagahatag kita sang amon lubos nga pagpasalamat. Sa paghatagid sa inyo bigay todo nga performance. Madamo sa inyo. For sure, grabe ang pulaw, grabe ang agwantas, ang gutom kag uhaw. Hatag lang ang ginapangita sa mga turista sa mga Ilonggo. World class nga Dinagyang Festival. And we look forward na hindi diri maguntat ang mga oportunidad para sa inyo. Kabay nga you will be representing sa aton sining syudad. Ano na ituhay nga mga higayon ay ilang diri sa Pungsod, Pilipinas. Subong man mga performances sa iban pa nga pungsod. Alas 9:21 sa aga. From one festival to another mga biyan, sa ilo kita sa isa pa kapistahan diri sa syudad sang Iloilo. Isa mga biyan, istorya naman naton ang nagahilapit nga kapistahan ang Nuestra Señora de la Candelaria kung ang aton sini mahal nga patron Nanay Candic. Ano na to ng scheduled masses for the Candelaria Fiesta. Tulong sa aton ni Lodi Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Lods, good morning. Sakto ina no from one fiesta to another na naman nga selebrasyon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Pero iniya na Lods, halos bugos no nga Western Visayas ang nag-celebrate sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria o kon Our Lady of Candos. Ang aton Lods no nga Archdiocese of Haro nagpagwa sang schedule sang misa in celebration mano sa aton nga Fiesta Candelaria 2026. Ang Holy Mass o kung ang Novena Masses Lods no kada aga nag-umpisa na ini actually no last January 24. So subong Lods no nga January 26 kaina sang aga may ara sang 6:30 nga misa. Sa January 27 same no may ara sa gihapon nga 6:30 mass nga pagapangunahan ni Very Reverend Father Jose Alberto Guillen, Team Ministry Moderator sang National Shrine of Our Lady of Candos. On January 28, Lords, same sa gihapon nung oras, 6:30 a.m., ang misa pagapangunahan ni Reverend Father Aris James Hava, Team Ministry Member sang aton man sa gihapon nung National Shrine of Our Lady of Candos. On January 29, 6:30 a.m. nga Mass, pagapangunahan ini sa liwat ni Very Reverend Father Jose Alberto Guillen,
January 30, 6:30 a.m. ni Reverend Father Aris James Hava. January 31 ni Very Reverend Father Jose Alberto Gilian. Kagami ara makita lots no nga schedule of masses ini or 5 or hiligay non lots no nga novena masses February 1 Sunday kung sa diino pagpangunahan ini 5 a.m. ni Very Reverend Father Jose Alberto Gilian. Sa 7 a.m. naton lots nga misa English mass pagpangunahan ini ni Very Reverend Monsignor Militon Oso ang aton nga director sa Haro Archdiocesan Social Action Center. Sa alas 9 nga misa hiligay noon pagpangunahan ni Reverend Father Aris James Hava. Alas 12 lod sa udto nga English Mass sa February 1 pagpangunahan ini ni Reverend Father Michael Reeve Sogoan, team ministry member sang National Shrine of Our Lady of Candles. Sa aton lods no nga anticipated Mass of Our Lady of Candles February 1, 3 p.m. nga misa may English kita no nga Mass pagpangunahan ini ni Reverend Father Mariano Agruda III, local Superior St. Joseph the Worker Parish. Ang 5 p.m. naton lods nga hiligay non Mass pagpangunahan ini sang aton nga Archbishop Emeritus of Haro si Most Reverend Jose Romeo Lazo. 7 p.m. lods nga English Mass pagpangunahan ini no ni Reverend Father Mark Adrian de la Peña, Dominican priest gikan no sa Angelicum School, Iloilo City, and ang coronation lodge no sang Our Lady of Candles pagpangunahan ini after sang 5 p.m. naton nga Mass sa February 1 ni Most Reverend Midfield Billones ang aton nga lodge nga Arsobispo sa Archdiocese of Haro Lodge. Lodge, na-mention mo ang mga misa no for the January 24 until February 1. Lodge, clarify ko lang, may nahatag ka na nga schedule for the February 2 mismo. Actually, Lodge, wala pa kita no sa nakabitan naton nga data diri no sa aton nga February 2 nga coronation mass kung sanday sin-o ini siya ang magapanguna. Actually kinalantaw gani naton Lodge no sa post sang aton nga Archdiocese of Haro for February 2 nga amuya Lodge ang kapistahan no sang aton nga Nuestra Señora de la Candelaria. So batayan inno sang aton nga mga tagpalamati kung san o inino or ano oras Lodge no kay I believe aside sa aton nga Lodge nga main kumbaga no sa katedral gid naton may ara makita abi sa mga misa nga ginahiwa sa St. John Paul Gym no every I believe po Lodge no every 1 hour ini siya ginahiwat ang aton nga misa. Ang gagawin ko magsala Lodge no aside sa misa sa Candelaria sa una may ara pa gid nga mga misa sa Kabanwahanan do kumbaga do satellite nga mga misa no for those nga hindi makakadto sa syudad to celebrate the Candelaria at least they have the opportunity nga makatambong sa misa intended for Nuestra Señora de la Candelaria. Ang sa perdon Lodge kay iba naton ang isa sa mga ginabalik-balikan man no kadungan sa ila sini nga panabot sa debosyon kay Nuestra Señora de la Candelaria ang ginakabig milagroso nga kandila kon perdon sa aton sini nga katedral. Nagasugod na ini Lodge sa baligyan ay karon. Yes, ang aton Lodge nga Archdiocese of Haro nagpagawa man actually no sang ila diri nga anunsyo nga kung sa diino ang aton nga perdon candle kada tuig Lodge lain-lain ini siya ang color. So may ara Lodge or sarang no makabakal ang aton nga mga kauturan or for those no nga magbakal sa mga bulk orders kiti ginabaligya man ni nila according din no sa aton nga Archdiocese of Haro pwede sila maka-coordinate or maka-contact sa Libreria Candelaria office kag ang blessing naton sa aton nga kandila will take place no during our solemn pontifical mass sa February 2 alas 8 sa aga nga pagapangunahan man sang aton nga Arsobispo. So ang color for this year no sang aton nga perdon color pink ini siya no ang aton nga kandila. Sa mga kultura naton nga although may access man sa ibang mga channels pero gina-prefer ginila nga makabakal direkta mismo sa katedral itila ingidya kung may blessing o kung may bendisyon ang ini nga mga kandila. Yes. Actually, Los, may ara dira no nga nagabakal sa aton nga Liberia pero sa Guabala or sa kilid dira sang aton nga simbahan no sa
sa katedral ginabaligya ini syempre may dugang no nga 5 pesos or 10 pesos ini no ang ilang ginabakal kag hamagani nila lods no maayo ya kun sa Liberia kag mismo nagabakal kiti at least ang presyo kag hamagani nimo no na nablesay ka na ini no mga kandila naton. Kag kudos man sa aton sining organizers ang kapistahan sa Nuestra Señora de la Candelaria. Kaya in the past few years kapag celebrate ka kapistahan, hinanay kandi na feel man naton na Lods, no, nga mas nangin organize ang even ang pagpila sa perdon, no, mas nangin matalunsay kag mas mangin orderly kumbaga, no, in kumpara sa mga previous edition sang kapistahan. Yes, kag Lods, no, ang subong nga tuig, it will also mark sang anibersaryo kumbaga sa pag-appoint sang aton nga arsobispo, no, Medifil Bilyones kiti kumadumduman sang aton nga mga tagpalamati February 2, 2025 gid mismo Lods, no, sang gin-appoint or gin-announce sang aton man nga ang appointment no ni Archbishop Medifil Bilyones. Gin-appoint ini siya sang aton sadto nga Holy Father Pope Francis. So gin-announce ini Lods, no, bag-o or ang bilang bag-o no nga Arsobispo las 12 sa udto o kon Vatican time, Vatican City time, 7 p.m. diri sa aton sa Pilipinas. So, gimbuslan niya ini si His Excellency Most Reverend or gimbuslan ni His Excellency Most Reverend Bilyones, si retired Archbishop Jose Romeo Lazo nga subong aton no nga Archbishop Emerito. So, antes ini Lods, no, nagpangalagad ang aton man nga bag-o or si Archbishop Medifil Bilyones, nagpangalagad ini siya bilang auxiliary bishop sa Cebu. So hindi man bag-o para sa aton diri no si Archbishop Bilyones bangon niya ti sang una diri man ini siya or diri ini siya nag-graduate, nagserbe man ini siya Lods, no, bilang personal secretary sang nagtaliwan man naton no si Archbishop Jover Piamonte kag ni Archbishop Angel Lagdameo. So it's like celebrating man also Lods, no, sang 1 year bilang arsobispo sa Archdiocese of Haro ni Archbishop Medifil Bilyones ang February 2. And kaya sa istoryahan tama lang ang mga tuhoy sa mga obispo, Lods, kina-congratulate kinaton si Reverend Father Cyril Villarreal sa Capiz bilang bagong bishop sa Kalibo, Aklan. Yun, yes, congratulations no kay Father. I think recently lang ini siya gin-announce man Lods, no, ang iyang appointment. Lang dito yung magsala sa nagligad ginamang Lods nga Sabado sang ginanunsyo ang bagong appointment ni Reverend Father Cyril Villarreal subong si Bishop Cyril Villarreal. Yun, congratulations. And by the way, no, sa schedule naton sa February 2, hulat-hulaton na sa aton nga mga tagpalamatik iti wala pa nakapagwa no sang anunsyo man sang masa sa aton nga St. John Paul II Hall kag sa main altar naton. But kung available na no, i-post man naton ini sa aton nga Facebook page. Kag sa sumong Lods, way pa na tumod no kung sino ang mangin kumbaga bisita gid sa nga aton sining katedral para sa karon nga tuig nga dinagya ako na kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Yes, correct ina Lods, no. So bantayan ini sang aton no nga mga tagpalamati ang schedule no kag ang iban pa naton Lods nga mga activities no in relation man sa aton nga Our Lady of Candles sa kapiyastahan. Ayun, madamog nga salamat Lods sa imo sining nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Right, from one festival to another, halin sa kapistahan ni sang Dinagyang Festival. Sa ilo kita sa kapistahan sa Nuestra Señora de la Candelaria sa atong nga pagbalik. Kamusta naman naton ang nangin dinagsa festival sa Cadiz City nga isa man sa mga ginapabugang nga kapistahan sa Negros Occidental. Inigaban pa nga mga impormasyon pagkatapos lamang sang pila kapahanumdot. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin
ang mababangaran. Siyempre po, masayang masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong general. Magandang araw, Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Go and go in 1, 2, 3, push, pull, slide. Huh? Ano nangyari? In-overwork mo ata lahat ng gamit mo. Nakakasira na ito ng appliances. Maaari ka pa magdulot ng sunog. Mag-overtime pa ang gastos mo sa kuryente. Oh yeah! Para maiwasan ang kahit anumang sakuna, huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksak, lalo kung magkakatabi ang mga ito. Mas mabuti na ang maingat. Be productive, not counterproductive. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Oh yeah! Work it, baby! Work it, baby! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Pare-pareho at paulit-ulit na lang ba ang mga kwentong kinokonsumo mo? Ano bang dapat gawin kung parang puro salamin? Echo chamber na ang tawag dyan. Maging bukas sa ibang perspektibo. Check other sources. It always based on different perspectives so you don't get trapped in the social media illusion. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Putulin mo na yung puno sa harap ng bahay para makita yung magandang bahay natin. Ang puno nagpapaganda sa bahay. Yung bahay nga natin galing sa puno, di ba? Sa bawat isang puno na napuputol din ang ating pinagkukunan ng oxygen. Di po ba sa puno nang gagaling ang prutas? Ang puno ay buhay. Lahat ng may buhay sa daigdig ay kaugnay sa buhay ng tao. Isipin mong mabuti bago ka puputol ng puno. Sana magtanim tayo ng puno para may puno pa paglaki ko, Lola. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng programang ito. Si Nanay, gising maaga. Sususihan ko pang lambat na to. Si Nanay, trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si Nanay, namalengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglapat kita? Naku, si Nanay, lalapahin niya. Tahanan mo naman.
Nato pa. Kayod sa mga utahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:38 na sa aga. Sa gihapon nagpamatika mo sa pagpahalagad sa programa, Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Again, before kita maghatag sa dugang nga impormasyon, may kang tanan sa pila pa naton ng mga impormasyon kag balita nga natipon. Check ana kita mabya update sa lakat sang panahon. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:39 sa aga, kaupo naton sa piyak na linya to give us the latest update from Pag-asa. Radyo Pilipinas. We have Ma'am Leonor Silvestre, sang DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Leonor, mayong aga. Hello everyone, mayong aga. Muna ang ating latest weather update para sa ibang adlaw sa Lunes, January 26, 2026. Shearline nag-apekto sa may eastern sections of Visayas kag Mindanao. Northeast naman sa nag-apekto sa may Luzon kag the rest of Visayas. Dili naman sa western Visayas, mag-eksperya siya katas ang cloudy skies with light rains na tugas ang northeast monsoon. Moderate to strong naman ang hangin natin na magahalin sa direksyon northeast na magkadalas ang makasarangan tugtog mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak din ng alas 6:13 sa aga pag magatunod ini alas 5:51 karon sa hapon. Kag muna ang ating latest weather update sa Lindres may Iloilo Doppler radar station. Ako si Leonor Silvestre, madamo ganyan. Salamat. Ma'am Leonor, madamo na ang nakabatsag ma'am sa medyo malamigid nga panyempo kag hangin subong iyang simana. Shall we expect ma'am nga ang ining nga matugnaw nga hangin, especially sa kaagahon, mangin madugay pa ini ma'am nga babatsagan sa aton sining kauturan? Yes sir, maasa pa ni sa February nga malamig nga ang mabatsagan natin sir. Wow, kumbaga ma'am panugod pa lang ini ang kabatsagan naton. Medyo mas malamig pa gid as we approach the month of February. Yes sir. Ayun, Ma'am Leonor, for your time information, hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Welcome sir, kag maayong aga. Salamat. There you have it, my friend. Latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo with Ma'am Leonor Silvestre sa piyak nga linya. Alas 9:41 na sa aga. Mga biyan ha, from Dinagyang Festival o kapistahan sa Nuestra Señora de la Candelaria zaman sa ginapugang kapistahan sa aton sining mga kulturan, especially sa mga taga Negros Occidental, ang Dinagsa Festival na ginahiwat mga biyan kadungan sang Dinagyang Festival. I-share naton sa screen mga biyan ang pinaka mga laragway nga nakuha sa syudad sang Cadiz sang sining nga weekend para sa ila sining nga tuigan nga dinagsa sa Cadiz Festival. Ito kaangay man diri sa syudad sang Iloilo, linibo ka mga turista kag subong man mga negrense ang nagpadulong sa syudad sang Cadiz para mag-upod sa selebrasyon sang dinagsa Festival. Ang ining nga kapistahan mga biyan ang kinahalad man na patron sang syudad, Señor Santo Niño de Cadiz. Isa sa mga highlights ang siniyang festival mga biyan, ang Lamhitanay sa Dalan. So nga makita ni mo iya ang mga taga-kadto dara sa Cadiz City, yung mga bayo nila kag subong man mga guya, may mga pintura o mga kolor. Isa niya sa ilang merrymaking ang pagpanglamhit sa guya. Kaya notice ninyo
ang mga nag-adto sa siniyang activity. Nakaputi tanan para makitaan gid kung ano ang itsura ang before and after sa imo siniyang bayo kung sa imo sining panapton. Kung magsulod ka sa ila sining festival area, expected mga abyan nga willing ka iya o kung game ka sa sining lamhitanay. So ayun mga abyan ha, tanawon nato no, makitaan din nato ang sinadya. San sa Laragway lang no. Pag-feel mo gid ang joy. Kasubong man ang excitement sa aton sining nga mga kauturan sa dinagsa sang Cadiz. Ang ining lamhitanay sa dalan mga biyan ang ginakabing isa sa most colorful na street parties na nag-transform sa syudad to a living, breathing masterpiece. Na mga barriers disappeared, ang mga strangers became friends, and everyone danced in the same joyful chaos. Ang tagline gali nila, Lamhit knows no limit. Sa willing ka lang yan nga sinadya nga magpauli nga putik sa gihapon ang imo sining nga bayo. Ang imong panawinami kang matahong nga guya. Kung ano-ano malaging kulura, ano kung yung purisan sang bata gamay man. Tagsa ka mga festival may pinasahi gidiyang mga tangay sini sa picture nato nga ginas makita sa screen. Ano mo lang may bayuok ni man. Ang colorful lang nga hindi nga itsura yung tabunan giya sang pintura. Tapos may pa gini sila partner, may ara pa gini sa mga pagtilit. Jadi may mga duga fun run ka lang, color run. Ara na may flash na tubig ang mga bombero. May haboy ka mga pintura. Sigurado din ka magapilit din siya mo sa nga bayo kaguya. Ang ining mga colorful na mga pintura. Tapos nila waya sa pinagusto lang kung diin nga ibutang nga guya mo gero ang marka sang pinampa pada si tsura. Pero amo ning tsura nga bisan do hindi mag-erinano. Malipay ka iya. Ito sa ba lang? Sa yuhong-yuhong ka, kabulubugno kada sa imo nga masumalang. Bilang iya sining palad, ara na sa imo nga guya. Congratulations din sa Cadiz City sa ito siling madiragong na pagsaulog sa dinagsa sa Cadiz Festival. Again niya, this is not just a street party, this is Cadiz City at its boldest, brightest, and happiest. Ibang pa sang Cadiz City Government, one city, one crown, one unforgettable explosion of color. At gabay sa atin sining mga kulturan nga gusto naman ma-experience ang pinasahi nga festival. Pwede gid makapadulong sa syudad sang Cadiz kapag upod sa Dinagsa Festival. I-share ko man partner ang ila siniyang sinaot. Kung magitan na sa aton sining mga kulturan do ang ilan nga mga tribes competition kaangay gid sang Dinagyang Festival. Pahapyawan nato ang mga pila ka mga laragway kuha sa ila sining tribes competition para sa karon iyang tuig nga Dinagsa Festival. Makita nimo kaano gid sa mga Dinagyang warriors ang ila sini iyang Dinagsa Festival Street Dance Competition. Sa bagay nga aton gani nga mga warriors ang Dinagyang Festival is also inspired by the Kalibo at Yatihan Festival.
So sa mga Negrense nga way nakatabok sa Iloilo City, may ara man sila opportunity to witness ang mga dinagyang warriors kalokalay na dinag sa street dance competition sa Cadiz City. For we end mga biyan, magkakuha na kita sa report sa aton sining upod sa Radyo Pilipinas, si Paricoy Portarosa. Dapat naman sa selebrasyon sa ang assessment ng aton sining kapulisan, selebrasyon sa Dinagyang Festival. Maraton ang live report ni Paricoy Portarosa. Paricoy, good morning. Paricoy, mayong agagid kag sa tanan naton nga tagpalamati pag-ulang kinatapos ang closing kag awarding ceremony para sa lilibo ka police personnel kag iban pakit na mga law enforcement agencies kag City Disaster Risk Reduction Management Office na naghatag sa labing dakot na kontribusyon para nga mangin malinong kag matawhay ang selebrasyon sa Dinagyang Festival 2026. Kag ginapangimbulaan ni Police Brigadier General Josefino Ligan ang tanan nga naka-deploy sa sining Dinagyang bunga ini suno sa iya sang madugay man nga preparasyon halin sa pag-secure sang mga VIPs, ang mga venue sang mga pagdiin hiwat ang mga dalaguan activities sang Dinagyang Festival, pag-secure sa mga VIPs. At ginamenasyon ni General Ligan ang mga ambassadors at tagaan man sa security coverage. Kag nangin matawhay ang selebrasyon, inibamot man sa paglubo sa krimen na record sa kapulisan. Karingin sa focus crimes, nagnubo sa masobra 44%. Apisar pa rin po, sa datos nila kag sa monitoring sa tatlo kadlaw nga selebrasyon sa Dinagyang Festival naglabot sa masobra 350,000 ang padulong sa syudad sa Iloilo para mag-sinadya. Kag ang maayo nga balita para sa mga pulis naton na gin-deploy sa sining Dinagyang Festival, ginanunsyo ni Brigadier General Josefino Ligan nga pagatagaan sila sa duha ka adlaw nga break. Wow. Maka-pulo pahuway, at the same time maka-spend time sa ilang pamilya Paricoy. Ay, good to know nga may pambawi man ang aton sining PRO6 sa tanan nga mga kapulisan nga halagid sa ila sining oras sa aton sining nga pagsulog sa Dinagyang Festival. Paricoy, clarification lang, padayon man bala ang tradisyon kung hindi ko sila Paricoy, may mga salo-salo pa ini subong iyang adlaw, magapadayon ini nga tradisyon subong Lunes Paricoy. Usually gid man Paricoy sa na-observe naton may budol fight, may amo na nga mga hiwat after sang ceremony. Wala na sang kaon-kaon, salo-salo. Bilin Paricoy, dali naman, mga pulis naton nga magpauli. Pero klaron taman, ang sabahin naman sang NIR na gin-deploy dire, kasi hindi na siya under sa jurisdiction sa Police Regional Office 6. Yung klaro ni General Ligan nga i-recommend niya sa Regional Director sa PRO-NIR na di pagkatagaan man sang break ang mga pulis naging deploy kasi nakita na to ng ilang trabaho ang alin sa mga sa mga venues diri sa aton sa Iloilo Freedom Grandstand, sa Huerban na La Paz, sa Iloilo Sports Complex kag sa ibang pagit nga bahin sa syudad sa Iloilo nga makita na to na sandiin bahin may pulis git nga naka-deploy. Ayun, madamo gyud salamat Paricoy sa imo sining nga balita. Paricoy, balita rin sa Iloilo Freedom Grandstand para sa Bagong Pilipinas, Portarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Public. There you have it, Mabian. Ang report ni Paricoy Portarosa, highlighting Mabian sa nangin assessment sa ating sining kapulisan sa karon nga tuig nga Dinagyang Festival. Nangin malinong kag matawhay ang aton sining pagsulog sa Dinagyang Festival. Karon nga tuig 2026 kag ini nangin madinalago Mabian. Naging kamatukuran bangod sa pagbinuligay sang tanan. Dungan sang pagpangimbulahan naton sa atong nga kapulisan, atong ginapasalamatan. Dugos nga pwersa sa aton sining Philippine National Police, PRO6 and PRO-NIR.
Paraton nga mga men in uniform ang Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine Army, agiban pagid nga mga medical volunteers kag emergency responders. Iti ini nakadalagan naging sa kakamaturan pinaagiman sa inyo sini nga pagsakripisyo ang pagpulabuta na masiguro nga malinong kag matawhay na masiguro nga sa kada aberya ara gilayon sa magaresponde kada may maglain pamatsyag ara sang magatabang kung may ara sang may malaing tinutuyo may ara sang gilayon nga magadakop. So again, madamo gid nga salamat. Gan wala na kita sa oras nga nabilin sa aton sini nga pagpangalagad. Suon tawan nga magpalawig pa maghatag sa mga duga nga impormasyon. It's time to say goodbye. Pagkadlaw ulok na na gihapon kita same time, same station. Sa ngalan gidamag sa akon mga katuwang teknika. Mr. Alan Defante sa studio at Mr. Rochelle Jones Otahero. Sini nga mga technical partners sa Dinagyang Festival coverage sa Radyo Pilipinas Iloilo. Siyempre sa imo nga nag-upod, hindi lamang sa edisyon natin sa buong sa aton nga pagdulong sa Dinagyang special coverage. Damo gid nga salamat. Kung lagi lamang ang inyo naging alaga, JP Hervas. Damo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Mayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo